salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang tayo natin ngayon ay ano ang pinagkaiba ng engagement at wedding sa Bible. Ngayon po ating Bible verse ay tungo sa Matthew chapter 9 verse 15. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na, Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast." Or sa Tagalog, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Maaari bang magluksa ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Ngunit darating ang mga araw na ang lalaking ikakasal ay kukunin sa kanila at saka sila magkakayunan." Teaching number 1. Christ is the bridegroom. Pinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang isang guro, propeta o tagapagpagaling, kundi siya ang tapat at mapagmahal na bridegroom na naghahangad ng malapit at personal na relasyon sa kanyang mga tao. Ang imahe ng bridegroom ay nagpapahiwatig ng pag-ibig, kagandahang loob, pag-aalaga at handang magsakripisyo. Tulad ng isang lalaking ikakasal na sabik makita ang kanyang bride, pero hindi lamang ito na isipista na makasama at mapalapit sa atin. Teaching number 2. The Church is the bride of Christ. Ibig sabihin, tayo ay tinawag hindi lamang upang sumunod sa Diyos bilang mga alipin, kundi upang magmahal ng may katapatan bilang bride na minamahal ng bridegroom. Bilang bride of Christ, tinatawag ang mga mananampalataya na maging tapat, dalisay at makatuon sa Kanya. Ang relasyon na ito ay patay sa pag-ibig at hindi sa takot. Siya ang magmamahal, nagpaprotekta at nagbibigay ng halaga sa atin bilang kanyang minamahal. Teaching number 3. The return of Christ is the consummation. Dito matatapos at mabubuo ang heavenly wedding, kung saan makakasama na natin si Kristo ng lubusan sa walang hanggan. Ang kaganapang ito ang dahilan bakit tayo nabubuhay ng may pag-asa na one day babalik siya upang tipunin ang kanyang bride. Application number 1. Pursue holiness and righteousness. Kung si Kristo ang ating bridegroom, nararapat na ihanda natin ang ating sarili. Tulad ng isang bride na naghahanda para sa kanyang kasal, ay lilinis, naghahanda ng puso at nag-aayos. Ganito rin ang panawagan sa atin. Ang kabanalan ay hindi pagiging perfecto, hindi pagiging nakatuon sa Diyos. Iniiwasan ang kasalanan at pinipili ang tama kahit mahirap. Application number 2. Prioritize spending quality time with Jesus. Hindi maaaring maging bride of Christ kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang quality time sa Jesus ay makikita sa panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig sa kanyang kinis at pagsamba. Application number 3. Prepare for the return of Jesus. Ang paghahandang ito ay hindi lamang emosyonal. Ito ay praktikal, spiritual at patuloy. Kasama dito ang pagsasabuhay ng pananampalataya, pagbabahagi ng good news, pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga ginagawa natin ngayon ay nagpaghahanda para sa darating na kasal sa langit. Dapat hindi tayo natutulog spiritually. Dapat handa lagi ang puso. Yun lamang ang devotions. Maraming salamat.